Maligayang pagbabalik kapatid, sa video ito ay ipagpapatuloy natin ang pagtalakay tungkol sa mga gawain ni Satanas upang tayo ay linlangin sa katotohanan at hindi natin masunod ang mga salita ni Kristo, kung sa gayoy hindi maligtas sa pagdating ni Panginoong Kristo dito sa ating mundo. At nais ko pong malaman nyo na lahat ng aking sinasabi ay mababasa ito sa Ang Dakilang Pag-asa, Chapter 32, na ang kanyang title ay, Ang Mga Bitag ni Satanas. Now sit back and relax. Siya'y hindi nakontento dahil hindi lahat ng lihim ng mga layunin ng Diyos ay ipinagtapat sa Kanya, at lahatan niyang binaliwala ang mga inihayag tungkol sa sarili niyang gawain sa napakataas na posisyong itinalaga sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagpukaw sa ganun ding kawalang kasiyahan sa mga anghel na nasa ilalim ng Kanyang pamamahala, naging sanhi siya ng kanilang pagbagsak. Ngayon ay sinisikap niyang punuin ang isipan ng mga tao ng ganun ding espiritu at akayin din sila na balewalain ang mga utos ng Diyos. Yung mga ayaw tumanggap sa malilinaw at nakakasugat na katotohanan ng Biblia ay patuloy pa ring naghahanap ng mga nakakalugod na kasinungalingang papayapa sa kanilang mga bubi. Kung mas di gaanong espiritual, mapagtanggi sa sarili, at nakakahiya ang mga aral na ipangangaral, mas malaki rin ang pagsang-ayong ipinapakita sa pagtanggap dito. Pinabababa ng mga taong ito ang kakayahang pangkaisipan upang pagbigyan ang mga hilig ng kanilang laman. At dahil sobrang talino na sa sarili nilang yabang para saliksikin pa ang mga kasulatan ng may pagsisisi ng kaluluwa at same time na pananalangin para sa banal na patnubay, wala silang sanggalang sa maling paniniwala. Si Satanas ay nakahandang ibigay ang kagustuhan ng puso at inilalagay niya ang kanyang mga pandaraya kapalit ng katotohanan. Ganyan nakuha ng kapapahan ang kanyang kontrol sa isipan ng mga tao, at sa pamamagitan ng pagtanggi sa katotohanan, dahil kasama nito ang pagpasan sa krus, ang mga protestante ay sumusunod sa ganun ding landas. Lahat ng nagpapabeya sa salita ng Diyos, sa halip ay pinag-aaralan ang kaginhawahan at patakaran, upang sila'y hindi maging iba sa sanlibutan ay babayaang tumanggap ng mga kasuklam-suklam na maling doktrina kapalit ng katotohanang panrelihiyon. Lahat ng may isip na uri ng kamalian ay tatanggapin ng mga kusang tumanggi sa katotohanan. Siyang nangangilabot tumingin sa isang pandaraya ay agad namang tatanggapin ang isa pang pandaraya. Si Apostol Pablo, sa pagsasalita tungkol sa mga taong tumangging ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas, ay nagsabi, dahil dito'y pinapadalhan sila ng Diyos ng makapangyarihang pagkalinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan, upang mahatulan silang lahat na hindi sumampalataya sa katotohanan, sa halip ay nalugod sa kalikuan. 2 Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 1-12. Sa ganyang uri ng babala sa atin, kinakailangang tayo'y maging maingat kung anong aral ang tinatanggap natin. Isa sa mga pinakamatagumpay na pamamaraan ng dakilang mandaraya ay ang mga mapandayang katuruan at mapanlinlang na kababalaghan ng espiritualismo, ay sa pagpapanggap na anghel ng liwanag, ay inilalatag niya ang kanyang mga bitag sa lugar na hindi gaanong pinaghihinalaan. Kung pag-aaralan lamang ng mga tao ang aklat ng Diyos ng may same time na panalangin maunawaan-nawa nila ito, hindi sila babayan sa kadiliman upang tumanggap ng mga maling aral. Ngunit habang tinatanggihan nila ang katotohanan, sila'y nagiging biktima ng pandaraya. Maraming salamat sa iyong panonood kapatid. Maaari mo pang suportahan ang aking YouTube channel, sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. God bless po sa iyo.